Amen. And then you can play. It's a boy's eat. And you can play now. Magandang gabi mga kapatid. Kinakabahan ako. Pwede ba dito na lang kayo? Yan. Amen. 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 Sa na mga kapatid ha. Yung online, naabangan pa natin eh. May online kasi tayo yung mga malalayong lugar. Nasa Pilipinas. Yung anak namin, hindi na online. Magandang gabi sa inyo mga kapatid at dami ah. Amen. Palagpan natin si Lord. Amen. Praise God. Na-bless kayo sa pag-worship kay Lord, pagbigay ng praise. Yes. Amen. Amen. Nakatingin kayo sa akin. Okay? Kinakabahan na naman ako. Okay, before mag-umpisa tayo, kailangan natin welcome yung mga kapatid natin. Ready? Ready na sa Brian. Erin? Erin? Irene? Erin? Erin? Erin Sala. Erin Sala. Oh, praise God. Erin Sala, welcome. Oh, praise God. Ayan si Erin Sala. Amen siya kasi Christine Marie Sala. Oh, praise God. Si Christine Marie Sala, welcome. Joanne Love Nario. Sabi natin, Love Nario. Oh, praise God. Invite ni Luz. Luz. Luz, ba't ako? Annalyn of Benya. Hindi ko talaga si Annalyn. Please welcome ha. Isa na pagka, binabati kasi namin pag-umpisa. Hindi namin alam na yung pangalan kasi para surprise, di ba pag nasa harapan na. Amen. Si Mary Joy Vladidir. Mary Joy. Si Mary Joy. Oy, Mary. Sabi ko na kami. Lalo yan sa bahay kanina. Sabi ko, ganyan niya kasi hindi kita nabati. Hindi ito plado ko ng time na yan. Hindi, may busy lang busy. Okay, welcome kay Mary Joy at si Evangeline Gutierrez. Oh, praise God. Si Evangeline Gutierrez. Ano po lahi naman? Pilipina? Okay, buti na lang. I will not use my English grammar. Amen. Praise God. Taga si Franyo ito? Si Franyo? Kayo po, sir? Oh, welcome si Franyo! Paro, bro! Amen, praise God! Amen! Kailangan ko mag-aaral ng ano tawag dito, yung pronunciation. Kasi may nabubulol ako. Dati ako magaling sa math. Oh, ngayon ako malas sa pronunciation. Praise God! Welcome po mga kapatid at itong simbahan natin na nandito kayo, hindi po kayo nagkamali at hindi po ito coincidence. Ito po ay will ni Lord na nandito kayo at ang church na ito, walang ibang itinataas kundi si Jesus Christ as Lord and Savior. And si Lord ay nagkakatawang tao. Siya ay fully human at fully God. Minsan hindi natin maintindihan sa ating isipan kasi siya ay Diyos. Amen. Pero pag sinig mo siya with all your heart, you will find the answer. Amen. Nag-inis na naman ako Nang maubusan ng Panginoon. Amen. Itong church na ito, yan na pala. Si GPMI, ang itinataas po natin is walang iba kundi si Lord Jesus. Inulit ko, Lord Jesus, naniniwala kami sa Trinity. He is the God of Father, God of Son, God of Holy Spirit. Amen? Amen. Praise God. So, balik po tayo sa ating theme. Praise God at welcome po sa inyo mga kapatid. Huwag po kayo matutulog ha. Kasi may mga natutulog eh. Amen. Huwag matutulog ha. Hindi naman nakakantok yung teaching ko. Praise God. Misa po tayo. Ito po ang ating theme, unshakable faith. Amen. Praise God. Pag sinabing unshakable, paliwanag po na natin yung faith, di ba? Sabi dun sa Hebrews chapter 11 verse 1, sabi dito, now faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Yung naniniwala ka na hindi pa nangyayari, pero alam mo mangyayari dahil si Lord ang magbibigay nito, no? Itong pangyayari nito.
Pero huwag natin kontrolin si Lord because of our faith. Huwag natin kontrolin, Lord, ibigay mo na ito. Hindi po ganun ang faith. Let the will of God ang mag-manifest. Hindi po yung will natin. Amen? That is the faith. Alam natin na ibibigay ni Lord at ito ay katibayan na mangyayari kahit hindi pa natin nakikita. Amen. Praise God. So ito pong ating term is unshakable faith. Sandali lang. Ito kasi ng aking sa daughter ko kasi ito eh. Namimiss ko kasi siya. Hanggang ako na ito. Sandali lang. Sandali lang. Kunin ko lang po yung isang laptop. Amen. Pasensya na po Yan ang ating So ipapaliwanag ko po yung unshakable faith. Balik po tayo sa stay tuned. Unshakable faith is the central theme throughout the Bible. Mapapansin nyo sa mga Old Testament, sa New Testament, ang mga tao doon katulad ni Moses, ni Abraham, ni Job, ni Daniel, ay for by faith sila. Yung faith nila hindi nag-shake. Shake. Unshakable. Yun po ang gusto ng ating Panginoon sa buhay natin. So ito pong ating pag-aaralan ngayon, itong passage natin, dito sa ating theme, unshakable faith, is matagpuan natin sa Book of Colossians. Please stand there. Kitayin po tayo na mga kapatid. Basahin po natin yung verse natin. Dalawa lang po ito. Dalawang verse po sa Book of Colossians chapter 2 verse 6 to 7 sa English Standard Version. Sabi dito, therefore, are you received Christ Jesus the Lord, to walk in Him, rooted and built up in Him, and establishing in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Christ. For in Him the whole fullness of deity dwells bodily, that you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Lord, thank you, Lord God, for this day, O Lord. Salamat, Panginoong Diyos, for your giving us, Lord, the wisdom, knowledge, and understanding sa araw na ito, Panginoong Diyos. Ang salita niyo, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang mamuna sa bawat isa. Touch our hearts, Lord God, that maintindihan namin, Panginoon, ko ng payak, O Diyos. At Panginoon, di kami alis dito sa simbahan na ito, Lord God, na hindi dala-dala, Panginoon, ang iyong pagpapala, O Diyos. Yung mga salita niyo, Panginoon, ang gagaling ang buhay, ang gagaling, Panginoon, ang kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Na kami, Panginoon, ay nandito, ay may purpose, Panginoon, para malaman namin na may tunay na Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Diyos, sa buhay niyo, O Lord, at sa buhay ng bawat isa dito, O Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, na pag-manifest, Panginoon, Holy Spirit, na anyayahan ka namin palagi, Panginoon, sa buhay namin, na kayo po, Panginoon, ang mamuna sa bawat desisyon namin. Sa bawat salita
ngayon, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magsalita, Panginoon. Gamitin ako, Panginoon, as an instrument, Panginoon, to preach your gospel, O Lord God, to preach your word in scripture, O Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. So, ito pong ating, upo na po tayo. Yan. Ito pong taga-Colossians, itong passage ni Paul na pupuntinuhan natin sa unshakable faith is tinuruan ni Apostle Pablo ang mga taga-Colossi. Alam niyo ba ang mga taga-Colossian? Yung mga taga-Colossi kasi yung tawag sa kanila eh. Ang tawag sa mga Colossi, na paborito ko yan is X-Men si Colossus. Lang din. Si Colossi. Ang mga taga-Colossi, mga mababait, mapagmahal. Mapagmahal ang mga taga-Colossi. Amen. Kaya lang, may dumadating na mga false prophet, mga teacher. Nababagabag sila. At itong si Epaphras, ang nagtayo ng church dyan. Amen. Si Epaphras. Hindi po si Apostle Pablo ang nagtayo ng church dyan sa taga-Colossians. Si Epaphras po. Siya ang ginamit ni Pablo at si Pablo binigyan ng authority ni Epaphras na turuan ng tamang doktrina, turuan ng tamang pag-ibig o salita ni Lord dun sa bawat na nakapaligid dun sa taga-Colossians. Katulad natin dito, nire-remind sa atin ni Paul na ang pag-receive kay Christ ay nag-uumpisa ngayon at hindi bukas. At ito ay continuous. Hindi ito pwedeng hihinto ka lang. Dahil nagsimba ka, dahil tinanggap mo na. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Minsan masasabi ng iba na ikaw ay tumanggap as Lord and Savior, you are a born again Christian, tapos tapos na. Hindi po ganun, hindi natatapos doon. Tandaan nyo, habang buhay ka, naglalakad ka, tumatakbo ang oras, tumatakbo ang buhay, hindi po natatapos din ang faith mo doon. Tumatakbo din yan. Ngayon, ahayaan mo ba na manatili siyang ganun? Hindi. Palalaguin nyo ang pananampalataya kay Kristo. Hindi nyo hahayaan na may mga tao o may mga alagad ng ni Satanas ang magbibigay ng confusion sa inyo. Sa paanong paraan, mag-aralan natin. Unshakable faith. Pang excited na ako dito Gusto naman kaya. Amen. Sabi din sa ating God established the believer's faith to be unshakable. Si Lord po nag-establish nito kapag ikaw ay nagre-remain sa Kanya. Amen. God established believer's faith to be unshakable. Hindi mo kaya mag-isa. Kundi si Lord ang una, pangalawa ang mga kasama mo sa pananampalataya. Amen. And din sa number 1, God established the believer's faith to be unshakable. Sabi dito, number 1 natin, walking in God's presence. Amen. Napapansin niyo yung ilog? Ilog yan, hindi yan lawak. Ilog. Kulay itim, di ba? Madilim kasi yan. Gabi. Pinicturan. Amen. Therefore, sabi dito sa verse 6, as you receive Christ the Lord, to walk in Him. Amen. Walk in Him. Sabi ko nga, ito si Apostle Pablo, nung ibinigay niya ang gospel dito sa mga taga-Colossi, tinanggap nila si Lord as Lord and Savior, si Jesus Christ. Ganun din tayo nung tinanggap natin siya. At sa mga hindi pa tumatanggap, patatanggapin kay Mama ni Pastora. Amen. Hindi ito persahan. It's in your will. Will nyo ito. Wala akong persahan. Kaya lang, ang sabi ni Lord, preach the gospel to all nations. Hindi naman natin pwedeng puntahan lahat ng country. Kasi, ang pera natin hanggang Abu Dhabi lang. Di ba? Dito lang muna tayo sa Abu Dhabi. At sa karating tayo dito pa, taga-Pilipinas tayo, di ba? Karating tayo dito ngayon. May purpose tayo dito. Malawang ang Abu Dhabi. Huwag na tayo pumunta sa iba muna. Dito muna tayo. Amen? Amen. So, sabi dito sa verse 6 na ito, si Paul makes a grand statement about the believers walk with Christ. Sa mga taga-Colossians, sabi doon, all others say believers received by Christ by faith. Nung sinabi rin sa Romans 10:9, kapag sasabihin mo,
confess mo sa iyong mouth na si Jesus is Lord and raised him from the dead, you will be saved. That is the sinasabi ni Paul na tinuturo sa mga tao, hindi lang sa mga taga-Colossians, sa mga taga-Ephesians, hindi lang yan. Lalo-lalo na sa atin dahil tayo ay inabot ni Apostle Pablo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Inabot tayo. Sa paanong paraan? Naglakbay siya. Napunta siya ng Asia. Walang specific na Asia, pero sinabing Asia. Kaya napansin nyo, bakit nakarating ng Pilipinas yung salita ni Lord? Kasi malawak ang salita ni Lord. At si Lord is eternal being. At hindi siya nandito, tapos sa kabila, wala siya. Lahat ng lugar, nandun siya. At ang salita niya, pag oras na lumaganap ito na ang sign ng pagdating niya. Amen. Ngayon kapatid, kung nag-iisip ka, bakit hindi pa dumadating? Excited kang dumating. Excited ba rin pag dumating si Jesus Christ? Excited, Lord, wag ka munang darating kasi marami pa akong mga plano sa buhay ko. May mga ganun pa ba? Lord, sandali lang, Lord, kasi alam ko yung sign mo, kailangan mag-away muna yung mga nation, about nation, napahasa ko Lord, ganun pa, di ba? Lord, dapat, kailangan, pag mayroon na dito ngayon magtatatak kay sa loo, tsaka dito, yung mark of the beast, saka na lang ako, Lord. Alam ko na darating ka. Pero wag muna ngayon, Lord, ha? Pwede bang ganon? Tandaan nyo, walang nakakaalam. Kahit si mismong si Jesus Christ, di niya alam. Ang nakakaalam lang si Father. God the Father, nakakaalam lang ang pagdating niya dito. Amen? Ang mga napapansin nyo, nakikita nyo, nararamdaman nyo, at nangyayari sa kapaligiran nyo, it is only sign. Pero wag nyong babaliwalain ang sign na yan. Dahil totoo yan. Kung hindi yan totoo, bakit pa tayo nandito? Amen. So ito po ang implication ni Paul. To those accepted Christ in faith, ought to walk, to live, and think by faith as well. Hindi mo lang siya tinanggap. Kailangan ipamuhay mo, lakaran mo ang iyong pananampalataya, hindi lang sa salita na naririnig mo o nababasa mo, kundi yung application para sa buhay mo. Hindi ito para sa iba, para sa iyo to, para sa akin to, para sa lahat. Before ka magkano sa iba, magsabi, ikaw muna. Pero hindi mo mape-perfect yun sa sarili mo. Kailangan mo rin i-share ang kagalakan na nararamdaman mo na hindi mo naramdaman nung ikaw ay matagal nang hindi nakakakilala kay Lord. Amen. Marami nakakakilala kay Lord. Katulad ni Satan, kilala niya. Pero walang salvation. Amen? Dito sa itong mga taga-Colossians, ganun din ang gustong ipahiwatig sa atin ni Apostle Pablo. Na kapag ang faith natin dapat hindi ito masishake basta-basta. Kahit ano pang lindol. Mabilis sabihin, madaling sabihin. Pero pag nasa sitwasyon ka na, parang hirap panindigan yung sinabi ng Bible. Totoo yan kapatid, mahirap. Walang madali sa desisyon. Lahat mararanasan ang kapighatian. Pero ito lang ang masisigurado. Hindi ako nagsabi ang Biblia at si Jesus meron bang eternal life. Ang eternal life hindi nagsisimula kung kailan ka mamamatay dito. Nung tinanggap mo siya, nagsisimula na. Nung ipinamuhay mo siya, nung nilakaran mo siya, nag-uumpisa na pong eternal life mo. Hindi yung namatay ka. Ngayon pa lang kapatid, sa pagtanggap mo, nag-uumpisa na. Amen? Kung meron mga confusion sa isipan mo, ay kasi maraming hindi naniniwala, maraming mga doktrina, maraming mga ganito kasi yung sa kapatid ko, ganito. Kapatid, saliksikin mo mismo ang Biblia. At kung iisipin mo kung tao lang din ang gumawa niyan, pakiramdaman mo, ask mo si Lord kung siya ba talaga ay totoo. Kasi kahit sinong tao na magsabi sa inyo, kung hindi rin kayo maniniwala, wala din.
Ang makakapag-explain lang sa inyo nito, walang iba kundi ang Diyos. Alam niyo ba ang Diyos? Ang kaisipan niya ay hindi nating kaisipan. Masyadong malayong ang agwat. Dahil siya ay creator natin. Tayo ay creation niya. Amen. Sabi dito sa Psalms chapter 119, 105, Your word is a lamp to my feet and a light of my path. A light for my path. If you're walking in God's presence, expected mga kapatid, na kapag hindi mo ginamit ng maayos ang salita ni Lord, na hindi mo naintindihan ang salita ni Lord, tandaan nyo, hindi nyo makikita basta-basta ang nilalakaran nyo. At kapag hindi nyo nakita, tutuloy pa ba kayo? Maaaring hindi. Pero kung magtitiwala kayo kay Lord, itutuloy nyo. Kasi si mismong si Lord ang mag-guide sa atin, sa inyo. Nung sinabi niyang, Your word is a lamp to my feet, walking is in God's presence, you trust God. Hindi dahil natatakot ka. Dahil naintindihan mo na mayroong Diyos na mas higit na nakakaalam dun sa daan na patutunguhan na gusto mo. Maraming gustong pumunta sa langit. Wala akong tatanungin kung gusto niyo pumunta ng langit. Lahat gustong pumunta ng langit. Lahat. Walang ayaw. Yung mga nagsasabi na, pero ang gusto ko, huwag kayo maniwala dun. Alam niyo bakit? Nire-reverse psychology lang kayo bakit? Dinidepensahan ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Ganun po kapatid. Pero kung ibibigay mo ng taos-puso ang sarili mo kay Lord, sa presensya niya, hindi ko alam kung anong mangyayari kung luluhod ka ba. Hindi natin kayang manatili ng matagal sa presensya ni Lord kapag tayo nananatili sa kasalanan. Hindi ka magkakaroon ng faith na matatag at lagi yan masishake. Kung ang salita ni Lord ay ginagawa mo lang sa bibig at hindi sa paglakad. Nandito tayo sa simbahan para makinig ng salita ni Lord. Hindi sa akin galing at ito ay kay Lord. Ginamit lang ako para sabihin niya ang gusto niyang iparating para sa atin, hindi lang para sa inyo, para sa akin. Lahat ng tao kailangan ng salita ni Lord. Tandaan niyo mga kapatid, kapag ang isang bata hindi nakaranas ng kahit na anong dilubyo sa buhay niya, sigurado ako nagpalaki sa kanya magandang karakter, magandang pamumuhay niya. Tandaan nyo, magiging masama pa rin siya. Bakit? Nature ng tao na magkasala dahil sa namanan nating kasalanan sa ating ninuno sa pinakaunang tao. Hindi po yun mababago ng kahit na sinong tao. Ang may kakayanan lang po ng mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Walking with God isn't limited to act of walking. Hindi po limitado ang iyong paglalakad. Hindi nakadepende sa iyong emosyon. Hindi nakadepende sa iyong kasama. Hindi nakadepende kung maganda ba yung tanawin doon para ka lang pumunta. Lumalakad ka sa iyong pananampalataya. Hindi lang para palakasin, kundi nagtitiwala ka sa Diyos mo. Na balang araw, yung napapanood ko sa TV, na napapanood ko doon, yung sinasabi na kapag ikaw ay for good na sa Pilipinas, kasi lagi sinasabi for good eh. Diba? For good. May for bad ba? Diba sabi for good?
Tapos ganito, 80%, mga kapatid, na tinatanong ko at naririnig ko, ganito sinasabi, uuwi ako ng probinsya. Magtatanim ako doon. Ano ko, mga gusto kong itanim. At doon ako mamumuhay pagkatapos ko dito sa UAE. Sino nakaisip niyan? Sino may plano niyan? Oo, may business ka pag uwi ng Pilipinas. Tandaan nyo, hindi magiging established ang business nyo sa Pilipinas hanggat nandito kayo. Kailangan umuwi isa sa inyo. I-establish nyo doon sa 5 taon na minimum. Hindi po ako magaling sa business management. Pero kung ikakalculate nyo po ang ganoong sa mga naririnig o makikita mo at sa mga nagbibigay sa inyo ng tip, ganun po ang ano yan, basihan. Pero mapapansin nyo, ito lagi ang sinasabi ng mga Pilipino, pag uuwi, gusto sa probinsya na lang. Pag hindi na ako kailangan ng company, yung pag kailangan pa ako, okay lang. Pag hindi, uwi na lang ako sa probinsya namin, tatanim na lang ako doon. Kapatid, naniniwala ba kayo sa perception na yon? Na gusto nyo marating yon? Siyempre maniniwala ka. No choice. Kasi kung may choice ka, ngayon pa lang, ipaplano mo na yon. Hindi mo na hintayin na dumating ka sa 60, 61, 65, 70. Di ba? Kung ano ka, hindi mo gagawin choice lang yon. Nagiging choice lang yun kasi gusto mo pa dito. Nararanasan mo pa dito yung pagpapala ni Lord. Doon din sa Pilipinas, mararanasan mo yan. Kaya nga sabi nga natin, hindi mo alam ang plano ni Lord sa buhay mo hanggat hindi mo nilalakaran ang pananampalataya mo. Walking with God is about accepting the invitation to keep company with Him. Gusto mo siyang kasama. Gusto mo siyang kasama sa lakaran mo. Hindi ka dapat nagsusolo. Dapat kasama mo si Lord. Alam mo kung bakit pagkasama mo si Lord? Ang sarap nun, no? Lagi kang may nagkukuha. Huwag mong kapupunta dyan. Doon tayo sa may ilaw. Yung umiilaw ba? Yung ikot-ikot. Pagka ikaw, masyado kang mahina, nasabi mo, tao lang ako. Nasabi sa iyo, alam ko, na tao ka. Kaya nandito ako, kailangan mo ako. Magkasama dapat tayo. Yan ang sabi ni Lord. Pero hindi ka pipilitin ni Lord. Bibigyan ka niya ng choice. Kasi may free will ka. Walking with God, ulitin ko, with God, is about accepting the invitation to keep company with Him. As we intentionally keep company with our Savior, we become more aware of His presence and learn to move to the rhythms of His love. Alam natin na si Lord ay pagmamahal, ay pag-ibig. Na siya ay nagmamahal at pag-ibig. Alam natin si Lord. Pero tandaan nyo, si Lord ay mismong pag-ibig. Hindi siya yung part lang ng pag-ibig. Siya mismo ang pag-ibig. Pero dahil na napapansin nyo na si Lord ay pag-ibig, na papatawarin ka, iibigin ka, na nandito siya sa sanglibutan kasi yun ang itinuturo ng gospel, nandito siya para isave ka. Lahat ng sangkatauhan dahil sa pagmamahal ng Ama sa atin, ibinigay niyang buktong niyang anak. At ayaw ng Diyos na mapahama ka. Ang gusto niya, makasama ka. Ang tanong, gusto niyo bang makasama ang Diyos? Sa palaging kasama mo si Lord sa buhay mo, sa paglakad mo, tandaan mo mga kapatid, si Lord ay lagi magkukonvict sa iyo. Hindi mo sasabihin na mahinang tao ka dahil meron kang malakas na Diyos. Hindi mo iisipin na isa ka lamang hamak na tao. Sasabihin sa Lord, nagkatawang tao din siya. At alam niya ang nararanasan mo. Sabi dito sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked,
o stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Hindi ibig sabihin na hindi mo nasasama ng iyong unbeliever na mga kaibigan. Hindi po yan ang ibig sabihin. Yung ginagawa nila, huwag mong gawin. Yun pong ibig sabihin dito. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take. Alam mong mali, huwag mong gagawin. Ang mga anak ko, nakikita niya na nagagalit ako. Nakikita nila. Ang tanong ko sa kanila, tama ba? Huwag na huwag yung gagayahin ng mali na nakikita niyo. Although malaki ang impluensya na ikaw ang laging kasama o ako ang laging kasama nila. Magagaya at magagaya nila. Pero sa the way na sinasabi mo sa kanila, ano ang tama, ituro mo ang tama kasi hindi nila alam anong ibig sabihin ng tama. Hindi, huwag mong gagayahin kung ano ko, hindi mo naman tinuturo ng maayos. A lot of people don't get that. Ito they think that just because they don't sin very much or because they do more good things than bad things, ito mga kapatid, ang iniisip ng iba, kapag marami kang ginawang magaganda, kunti lang yung mga yung mga ginagawa mong mali, yung mga kasalanan mo, mas marami kang ginagawang mabuti. Akala mo okay yung kay Lord. Akala mo naglalakad ka kay Lord. Akala mo kasi sabi mo hindi ka perfecto. Ginagawa yung excuses to ng mga Kristiyano. Tinutukoy ko Kristiyano. Ginagawang excuses to para lang maibsan yung nararamdamang hindi mapigilang lumabas. Kasi masakit ang katotohanan. Kapatid, ito kapag pumunta kayo ng church at nasaktan kayo, maggalak kayo. Nasaktan kayo di dahil sa sinabi ko. Nasaktan kayo dahil ang Word of God ay tumimo sa inyong puso't isipan. Nag-penetrate sa iyong soul and spirit. Matuwa kayo dahil may gustong baguhin sa inyo si Lord. Hindi dahil hindi para i-condemn kayo, para i-review kayo, para i-align nyo ang inyong will sa Kanya at lumakad patungo sa Kanya at kasama siyang lakaran. Hindi po ba siya ang pinakamarami kang maginawang magaganda? Kahit ang pinakamaraming masasamang tao dito, kundi lang nagawa mo. Kung sinabi ni Jesus na, halika rito anak, pinapatawad kita, kasama namin sa lahat. Wala kang magagawa. Yun ang sinabi ni Lord. Pero kung gagawin natin excuses yun, na yun lang ang gagawin, ayun pala ang sabi, nung nag-preach dito sa sa church na ito, yun pala ang sabi. Kapatid, kung babasahin nyo, at aalamin nyo mismo ang Diyos, walang limitasyon ang kanyang pagpapatawad, pero huwag nating abusuhin na dahil mapagpatawad ng Diyos, gagawin natin ang gusto nating gawin. Hindi ka magkakaroon ng matatag na pananampalataya kung ang ginagawa mong mga bagay ay hindi kaaya-aya sa Kanya. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, walk in all the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Yan po ang sabi ni Lord kay Moses patungo sa mga Israelites. Ang laging sinasabi dito, ang laging nating kinukot at kinukuha dito, you will live and prosper. Gusto natin yan. Live and prosper. Alam niyo bang ibig sabihin ng live and prosper dito? Ito yung tinatawag na presensya ni Lord sa buhay ng isang tao. Wala kang hahanapin dito sa temporary world, sa temporary things na nandito. Ito yung sinasabi dito. Oo, pupunta sila dito sa tinatawag na promised land. Magpuposes nila yon. Ang tanong, pagdating mo doon, natatapos ba doon? Nung may hiniling ka kay Lord, natapos ba doon? Nung may pinag-pray ka, natapos ba doon? Nung may hiniling ka,
at ibinigay niya. Natapos ba doon? Hindi. Kapatid, hanggat buhay ka dito, may pagkakataon kang magbago at lakaran ng iyong pananampalataya. Wala kang pananampalataya ngayon, okay. Ngayon, wala kang pananampalataya. Pagkatapos nito, meron ka na. Amen. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I, sabi ni Lord, with Moses, so I will be with you, I will never leave you, nor forsake you. Sa paglakad nyo kapatid, hindi ka iiwan ni Lord. Hindi. Marami ka ng sinamahan. Marami nang sumama sa'yo. Pero iniwang ka. Aray mo. Diba? Ang sarap ng feeling kasama mo. Akala mo walang hanggan. Yun pala merong hangganan. Walking in God's presence. Kay Lord mo lang matatamasa ang hindi pag-iwan. Yan ang Diyos na buhay na ating ipinapalaganap sa mundong ito. Number 2, God established the believer's faith to be unshakable by filled with God's presence. Sabi dito sa verse 9 to 10, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him who is the head of all rule and authority. Pag sinabi pong whole fullness dito sa verse 9, yung deity ni Jesus Christ na tinutukoy dito, He is the fully human and fully God. Kaya wala tayong ligtas sa mga excuses natin. To have unshakable faith, you have to know the deity of Jesus Christ. Hindi lang siya nandito siya. Alam nyo, ganito ha. Kung ako Diyos, hindi ko sinasabing Diyos ako. Kung ako ang Diyos, at alam kong mahihirapan ako dito, at mahihirapan ako, bakit hindi ko gamitin ang aking kapangyarihan na katulad ni Superman, at ni Spider-Web, at ni Iron Man? Bakit hindi ko kayang gamitin? Kaso hindi po ganun ang Lord natin eh. Ginawa niya yun para sa atin, hindi para lang sa Kanya. Alam niyo bakit para sa Kanya? Kasi mahal niya tayo. Ito, para sa atin, dahil gusto niya tayo makasama. Paul now links the feeling to the way Christ relates to Christian believers. Ito pong filled with God's presence na tinatawag natin para magkaroon ka ng unshakable faith. Kailangan lagi kang kausap mo si Lord, hindi mo lang siya kasama. Kasi meron ganito eh, naglalakad kayo pero hindi mo kinakausap. Lagi gets nyo? Meron kayong mga kasamang ganyan. Naglalakad kayo pero hindi mo kinakausap. Alam mo, safe ka. Anong tawag sa kanya? Bodyguard. Hindi mo siya feel. Diba? Ito naman, itong number 2. Filled with God's presence. Kailangan kinakausap mo siya. Alam mo ba pag ikaw ay nagmamanifest yung presensya ni Lord sa buhay mo, hindi ka makakaramdam ng takot? Ano pa? Takot? 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 Galit? Yun, pangamba. Mga negative emotion na mararamdaman mo, hindi ka makakaramdam yan. Totoo yan. Kapag ikaw ay filled with the power of the Holy Spirit, filled with God's presence. Alam nyo ba, dito, sa passage na ito, sa verse na ito, Christ needs two angelic powers to help Him. Because the fullness of God's nature exists in Him in its totality. Hindi niya kailangan ng angel. Eh, tanong, bakit nagtatawag tayo ng anghel? Dahil sa mga anghel, yan ang mga tinatawag na God of armies na tumutulong sa atin
para humingi ng protection. Hindi para nakasalalay yung faith natin sa mga angel. Ang mga anghel tinutulungan tayo. At nagbibigay ng command si Lord sa kanila para protektahan tayong pinakamamahal niya. Yun pong ibig sabihin nun. Pero ang sabi ng mga anghel, huwag na huwag kayong mag-worship sa akin. Isa lamang din akong nilikha ng Diyos na buhay. The Holy Spirit plays a crucial role in developing and sustaining unshakable faith sa buhay mo. Bakit nasabi crucial? Ang hirap pong kausapin kapatid. Ang hirap pong mag-ano sa'yo, sasabihin magdedebo ka, hindi ka naman nagdedebo. Ay sabihin mo magdadasal ka. Ang pinagdadasal mo, puro personal interest mo. Ang unshakable kapatid, unshakable faith, kapag ikaw ay filled with God's presence, the manifestation is the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, self-control, and patience. Sarap sabihin, no? Self-control. Alam niyo ba yung Holy Spirit na nandun sa Old Testament at Holy Spirit doon sa New Testament at Holy Spirit na nandito ay iisa lang? Hindi mo sabihin na malakas sila doon noong Old Testament. Malakas si Jesus Christ, mismong si siyang Diyos. At ang sabi ni Lord, sabi niya, yung mga nagagawa niya, masigit na makakagawa kayo, yung mga generation na tinutukoy niya sa mga ginawa ko. Bakit? Because of your faith. Unshakable faith, mga kapatid. Ang ginagawa natin dito, ang itinuturo ngayon dito is palakasin ang iyong faith. Hindi para i-discourage ka. I-maintain your faith doon sa tamang linya. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 16, sabi dito, for in Him all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones and powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Wala nang iba. Siya ang gumawa para rin sa Kanya. Sa pamamagitan ng salita at ang salita ay siya. Ito man ay hindi nakikita, siya ang gumawa. Sa pamamagitan niya, nangyari. Ang hirap kasi sa atin, marami tayong gustong makita sa kalawakan. Ano ba pag lumabas ka ng Earth? Merong Venus. May Mercury. Ano kaya mga tao doon? May mga engine kaya doon? Yun kasi ang nakikita ko. Yun ang napapanood ko eh. Yung engine, yung ganito. Alam nyo ba yung engine na yung mata pag ganun? Yung literal na engine na napapanood nyo? Yan ang itsura ng evil spirit. Pero hindi walang hugis ang katawan niya. Kaya lang, pag gusto nyo makita yung evil spirit, kailangan yung faith nyo matatag. Hindi pwedeng hindi kasi baka kayo ang dumugin. Live by the power of the infilling by the Holy Spirit. Ito pa, yung filled with the God's presence, filled with Holy Spirit, with His power. Nakakapagsalita ka ng ibang lingwahe. Hindi para ipakita na marunong ka, kundi nagmamanifest ang presensya niya sa buhay mo. Kanina walking in the presence of God, ngayon filled with God's presence. Lagi mo siyang kinakausap, nagdidemo ka, ginagawa mo yung pinapagawa niya, hindi ka perfecto, okay? Kasi wala namang perfecto, ginagawa mo yung best mo, may reward ka kay Lord. Ang nane-neglect dito sa mundong ito ay walang iba kundi ang banal na espiritu.
He comforts our grief, gives us peace in times of difficulty, guides our steps, and strengthens our weaknesses. Hindi mo namamalayan na gumagalaw sa iyo si Lord. Alam niyo ba tinitingnan ni Lord sa buhay mo? Ang bawat isa sa atin? Yung motive ng puso mo. Hindi kayang tingnan niya ni Satan, hindi niya kayang makita yan. Unless ipapakita mo. Ang nakakakita at nakakaalam lang ng pangyayari sa buhay mo, walang iba kundi ang Diyos. Sabi dito sa Acts chapter 4 verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke word of God with boldness. Ito, kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, wala kang pakialam kung i-persecute ka. Kasi alam mo na tama ka, alam mo na yun ang command ni Lord. Go and make disciple, not stay. Stay forever dito. Kasi dito yung comfort. Go and make disciple. Kaya pag na-filled ka ng Holy Spirit, ng presensya niya, parang kayang-kaya mong gawin lahat. Ang sarap ng pakiramdam. Tapos pag may mga kaibigan ka na toxic, tinatawanan mo lang. Bakit? Filled ka ng Holy Spirit eh. Ng kanyang presensya eh. Many Christians try to live their lives their way and their own power and never submit themselves to the Holy Spirit's authority. Gusto ko makanilig ang presensya ni Lord, pero di ka naman nagsasabit sa Kanya. Believer, Christian, the same power that raised Christ from the dead is living inside you, inside of me. Parehas lang kung banal na espiritu yun. Submit to His authority and let His power work in you. Filled with His presence. Actually, kapatid, sasabihin natin, paano nga ba ma-filled ng God's presence? Paano nga ba yung sinasabi dito sa Bible na kapag ikaw ay na-filled, wala kang maramdaman. Alam niyo ba si Stephen? Si Stephen yung pinagkabato ng bato para mamatay. Dahil ang sabi sa kanya, blasphemy kung anong pinagsasabi niya sa Torah. Ginawang mali ng mga nagkukwento at mga chismosa. Alam mo ba ang tawag kay Stephen bukod kay Jesus Christ, ang tinawag is a full of grace. Oh, walang ibang sinabihan yan bukod kay Jesus, kundi si Stephen. Hindi sinabihan si Moses, hindi sinabihan si John the Baptist, which is the greatest prophet. Pero bakit si Stephen? Kasi yun ang gusto ni Lord. Kung sino ang may pure heart, dito sa Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure heart, for they will see God. Siyempre pagka nakakarinig mo si Lord, nararamdaman yung presensya niya, makikita mo siya. Si Lord ay isang liwanag na hindi mo kayang tingnan ng mata mo. Pero makikita mo siya. Dahil sa iyong pusong dalisay. Alam niyo kapatid, ang unshakable faith, mabilis lang sabihin. Ang unshakable faith, parang minsan may isip mo na mahirap maating. Mahirap makuha. Actually, ang nagbibigay sa iyo ng kahirapan ng yan ay ang kaisipan mo. Ang sabi lang ni Lord, obey me. Obey my commandment. Yun lang ang sinabi ni Lord. Maniwala ka. Alam niyo ba si Lord? Kapag may confident ka na He is the all-knowing, all-powerful, He is a sovereign God. God is bigger than any kind of trial in your life. Or problem. Kung problema mo asawa mo, mas malaki pa dyan si Lord. Kung problema mo pera, wala akong pera dito. Pero I declare, provision kay Lord.
Nothing touches your life that He doesn't know about you. He is able to use whatever trials He allows into your life to strengthen your faith and shape your character. Kapatid, kapag ikaw filled ni Holy Spirit, hindi ka basta-basta magagawa ng kalaban o kahit na sinong tao ang pagbabago ng iyong pananampalataya at magagabi ka. Kapatid, ito lang. Kapag may nagaling sa inyo, ang karakter mo napakabait mo. Walang duda. Mapagunawa. Yung taong lagi mong kasama magagalitin, nakasama mo yan. Sa buong buhay mo, ngayon ka lang nakakita ng ganyan tao. Ang tawag dyan, na nakakulong kasi yan dati sa wildlife. Wild animals. Kaya ganyan. O kasi nung nandun kami, ang tawag ko dyan sa amin, nung dun sa may Banyas, ang tawag sa amin mga wild animals. Kasi para kami mga mga tigre, mga leon na magkakasama. Siyempre pag magkakasama, di naman nagsasakitan, di ba? Minsan. Pero pag nandun ka na sa pag kasama mo na yung tahimik, kahit anong gawin mo, hindi talaga lumalaban. Ang sarap ng kasama ng gano'n, no? Magiging ganun pa rin pala. Kapatid, ang identity mo kay Christ ay hindi magmamatter kung sino o anong pangyari sitwasyon ang magpapabago sa iyo. Kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit. It will shape your character, your will, yung mga iniisip mo, nang hindi mo namamalayan. Tandaan nyo, kapag ikaw ay nandun sa presensya ni Lord, hindi mo na, ang iniisip mo palagi, ay mabago yung nasa labas. Lord, marami akong utang, kailangan ganito. Lord, kailangan yung kasama ko sa trabaho, Lord, ganito. Kasi puro toxic sila, ganyan ang sinasabi. Kapatid, hindi yan aalisin ni Lord basta-basta sa buhay mo. Ang babaguhin niya yung nasa loob mo. Yung nasa loob mo, bakit? Okay, natanggal yan. Pero ikaw, wala kang pagbabago. Wala din. Ang presensya ni Lord, mahirap makaniig. Kailangan mo maging perfecto. Hindi naman tayo perfecto. Only the righteousness of God through Jesus Christ is able to fill us with His presence. Sabi nga dito sa Acts chapter 2 verse 4, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, and the Spirit was giving them utterance. Not only because spiritual gifts is in you, but because your character, your attitude, ay magmamanifest at hindi basta-basta masishake yung faith mo. Hindi ka magpapanik. Number 3, God established the believer's faith to be unshakable by rooted in God's truth. In verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith just as we're taught, abounding in thanksgiving. Amen. Paul reminds that believers that receiving Christ is only the beginning the Christian life. There must be continually growth through building the life on Him. Rooted and built up in Him. Kapatid, kahit nag-aalo ka, kagaling sa mundong ito, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo sa company na meron ka ngayon, kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka pa ka-generous, kung itong buhay mo ay hindi rooted kay Christ, wala din. Ang sabi ni Paul, lahat ng natamasa niya, lahat ng meron siya, ay isa lamang dol. Isa lamang, mayroong sabihin sa Tagalog baka hindi na kayo kumain. Isa lamang tawag dito, ito na lang, pinakamaruming substance na hindi mo kayang hawakan. Yan ang sabi ni Paul. Ang karakter niya, mga natamo niya, lahat yun ay walang kwenta.
kung hindi si Christ ang nasa kanya. Rooted and built up in Him. Paul was encouraging the Christian in Colossae to do in what we should do. Plant our roots and build our house in Christ. Sino bang nagtayo ng bahay dito? Na bahay kubo? Bahay kubo. Tapos mababaw lang yung pundasyon. Marami siguro nagtanim niya noong unang panahon. Kaya lang, pag tumating yung bagyo, kasama sila dun sa hurricane na Kapatid, kapag ang pananampalataya mo ay rooted sa God's truth, God's word, hindi ka basta-basta masishake yung faith mo. Kasi ang gusto natin, isarado yung pintuan. Ang ingay ng mga bata. Asa na ba ako? Alam niyo, kapatid pa, sino ba architect dito? Walang architect, no? Marunong mag-drawing. Alam niyo mga kapatid, yung mga architect, kapag nagdo-drawing yan ng kanilang mga gagawing bahay, hindi naman sila nagbibuild yan ang engineer. Pero ang architect na yan. Kaya lang, pag nagdi-design sila niyan, hindi sila nagko-construct ng mabilis matibag. Bakit? Hindi na babalik ang customer sa kanila. Pangalawa, sila sisisihin kapag kayari ng company o sino man na nagpagawa sa kanila. Hindi na siya kukunin. Kapatid ang architect, kapag nagtatayo ng bahay yan, kailangan sa pinakamatibay na pundasyon ang inuuna niyan. Hindi sa pinakamagandang labas ng bahay, kundi pundasyon ang inuuna niyan. Amen. Rooted in Christ, Jesus is the only Christ can save a person. Only Christ can build up and mature a person. And will establish your faith and mature your attitude and character. Sabi sa Matthew chapter 7, verse 24 to 25, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had foundation on the rock. Kapag ang foundation mo ay matibay, hindi ka masishake. Never. Pero pag umalis ka sa presensya ni Lord, ayun na, ever na. Hindi na never, ever na. Ang foundation natin, kapatid, is rooted in Christ. Hindi basta-basta matitinag yung faith mo. Hindi ka basta-basta aalis sa church. Tandaan nyo, kapatid, maraming umaalis sa simbahan kasi na-open sa mga kasama, especially mga Kristiyano. Nakaka-open ang mga Kristiyano. Totoo yan. Kasi tao lang din sila na nakaka-open tulad mo. Ang mga nasa loob ng church, ang iniisip ng mga nasa labas, mga banal ang nasa loob. Hindi nila alam sa buhay private nila, ang mga Kristiyanong ito, lumuluhod din sila at nagbibigay ng puri, sinusurrender ang kanilang buhay. Siyempre, alangan naman magpakita sila dito sa inyo para lang makita nyo na talagang dedicated tong taong ito, dedicated tong Kristiyanong ito. Magmamanifest yan, yung buhay ng private mo dito sa public mo, kapag ikaw ay rooted kay Christ. Hindi ituturo ng word of God ang mali sa'yo. Ituturo niya lagi ang tama. Mali lang ang interpretation mo, kaya ganun ang nangyayari. Marami kang pinakikinggan, hindi mo pinakausap mismo ang banal na Espiritu ng Diyos. Kapatid, huwag mong gawing foundation ng iyong faith, ang inyong culture. Dahil itong tradisyon nyo, itong tradisyon ko sa Pangasinan, itong tradisyon ko sa Bicol, itong tradisyon ko sa Pampanga, itong tradisyon ko sa Mindanao. Kapatid, hindi po tradisyon na nagpapatibay sa foundation mo kay Christ.
Hindi culture ang nagdi-define sa faith mo. Ang nagdi-define sa faith mo ay yung Word of God. If you follow Christ, deny yourself, take up your cross, follow Jesus. Yun po ang rooted kay Christ. Hindi ka basta-basta magigiba. Life ay napakaikli lang. Anytime pwede tayong kunin kahit saan. Pwede ngayon, bukas, mamaya, makalawa, isang taon, isang buwan. Wala na tayo. Hanggat nakakaranas kayo ng bagyo sa buhay nyo, matuwa kayo. Dahil nag-activate yung pananampalataya. Kapatid, sa oras na mangamba ka, nagdi-deactivate yung faith mo. Sa oras na mag-worry ka, nagdi-deactivate yan. Ang worry, pangamba, takot, ay nagdi-deactivate ng faith mo. Bakit? Nawawala ang tiwala mo kay Jesus eh. Nawawala ang tiwala mo kay Lord. Pero pag rooted ka, diba? You can stand firm in your faith. Not because the storm is easy, but because you are deeply rooted in something unshakable, which is the Christ our Lord Jesus. Unshakable faith is a hallmark of mature Christian life, reflecting a deep and abiding trust in God's character and His divine plan. Yun po ang unshakable faith. Is a hallmark of mature Christian life. Mature Christian life is not about na matagal ka sa church, matagal ka sa pananampalataya mo. Kapatid, ang reflection ng pananampalataya mo kay Christ ay yung karakter mong maging matatag. Ang faith mong nagbibigay ng lakas sa'yo dahil ang pananampalatayang ito ay naka-founded. Ang foundation mo ay walang iba kundi si Kristo. God established the believer's faith to be unshakable. In-establish ni Lord para sa atin. Ang sino man ang mananatili sa Kanya ay mananatili siya sa iyo. Walking in God's presence. Kapatid, may iwan lang ako sa inyong isa. Hindi po nag-church ka. Nandito ka. Kumakanta ka, tumutugtog ka, nandiyan kayo, may ginagawa kayo dyan, lahat din yan. Busy kayo sa ministry. Walang problema dyan, maganda yan. Ang pinaka-importante sa lahat kung bakit nasa church ka, ay walang iba, kundi ang kanyang salita. Ang salita na nabaguhin ka, hindi para ikundim ka. Baguhin ka para makasama ka niya. Baguhin ka para kasama ka niya lumakad. Baguhin ka para gusto niya na hindi ka mapahaba. Gusto niyang manatili ka sa Kanya. Yan ang gusto ng ating Diyos na buhay sa buhay natin. Kung hindi natin naiintindihan yan sa Kanya, tanungin mo siya. Maraming nakikinig. Maraming nandito lang at lalabas dito. At ang basihan ng pananampalataya ay emosyon. Kapatid, yung emosyon mo unstable yan. Sabi magtiwala sa puso. Hayaan mong puso magdesisyon. Kapatid, mali, hindi tinuturo ng Biblia yan. Ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful. Bakit?
Bakit? There is a two consists of emotion. Good and bad. Kapag nasaktan ka, matutuwa ka ba? Hindi. Kapag nasaktan ang puso mo, gaganti ka. Yan ang ibinubulong ng puso mo. Napupunta sa isipan mo at magpaplano para magkasala ka. Mayroong isang emosyon din na kapag nagmahal ka, wala kang pakialam kasi wagas ang pagmamahal mo. At ang pagmamahal na wagas na nangyari sa bawat isa dito, naranasan natin ito, pero hindi ito pero ito ay may limitasyon. Pero kung gusto nyo maging walang hanggan ang karanasang iyon, ang pag-ibig at pagmamahal na gusto nyo maging walang hanggan, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang makakapagbigay nito sa atin. Kaya ibinibigay namin ang Panginoong Hesus sa bawat isa na nakakarinig dito. Gusto namin dito ng church na lumago ang bawat isa. Hindi lang kami na nandito. At kahit kami, pwede kaming mag-iba. Pwedeng mag-iba ang bawat leader dito. Kahit saan kang pumunta ng mundong ito. Kapag hindi ka rooted kay Christ, at kapag masyado kang confident sa sarili mo, na magaling ka at marunong ka na, tandaan nyo, hindi ma-establish. Doon na papasok doon papasok ang kasalanan. Ayaw mo. Nainiwan mo ng matagal. Babalik siya. Abangan. Pero kapatid, ito yung naranasan ko. Nung umalis ang aking anak, umisip, nakakaiyak. Nung umalis ang aking anak, si Casey, gusto ko lagi, nung nandito siya, gampanan niya yung sinasabi ko, dahil para lang sa kanya yun. Pero may portion sa buhay ko na hindi pala dapat ginagawa yun. Ang maging top sa kanya, ang maging masyadong, ang tawag dito, stricto. Kapag ikaw ay kay Christ, magmamanifest ang pag-ibig niya. At kahit hindi makinig ang taong yun sa'yo o kahit kanino, makikinig siya sa ating Diyos. Kasi siya lamang ang may karapatan na baguhin ang iyong puso at isipan. Yun ang naiintindihan na gusto kong ipaintindi sa atin lahat. Kung meron nakakaranas ng ganyan. The unshakable faith, kapatid, mabilis maasam. Malapit lang. Si Lord ang basihan. Ang puso mong sumusunod. Maraming salamat sa inyo. Glory to God. Amen. Can we just remain sitting? Napaiyak ako sa sinabi ng asawa ko first time. I was just listening with the preaching and I would like to say something to you. This is just few minutes. It will not take too long. I just want to ask you a question, a very important question. If you will die tonight and if you will face Jesus and God will ask you, why should I let you come into heaven? Bakit anak, kapasok kita dito sa langit? Ano isasagot ninyo? Kung halimbawa patay na kayo at haharap kayo ng Panginoon. Alam niyo, hindi ko alam kung anong sagot ninyo. Kayo lang ang makakasagot niyan. Pero napaka-importante po ng katanungan niyan. Because it matters a lot of your eternity, where you gonna live after death, either heaven or hell. Siguro pinaganda ninyo ang career ninyo dahil gusto ninyo na maging mayaman kayo, gusto niyo na abunda ang buhay niyo dito sa mundo. But you know, these things are just temporary. The Word of God says, heaven and earth shall pass away. Everything you can see from your natural eyes will be destroyed. All are temporary. What is eternal
is the one that you could not see from your eyes. Now, heaven is eternal, but I may say to you, hell is also eternal. Now, if you are going to live, to follow Jesus in your life, there is heaven waiting for you. The plan of God for eternity is all of us will experience paradise, and that is heaven. But the thing is, when He created the first man in the person of Adam and Eve, they committed sin against God. When they started committed sin against God, they were separated from God. And the Word of God says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And because they have sinned, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Now, Jesus didn't allow that we will go to hell. That's why God the Father intervened. And what He did, He sent His very important Son, Jesus Christ, to come here on earth. When Jesus came here on earth, He is 100% God. And He is 100% man. He felt what you have felt. Naramdaman niya kung anong naramdaman ninyo. Sakit, gutom, lahat naramdaman niya. Pinakita niya dito sa mundo na kahit Diyos siya at hanging tagapagligtas ng bawat isa. He humbled Himself. He lived with a very simple life. And you know, when He came here on earth, He showed a lot of miracles. He turned the water into wine. Many people who were sick were recovered and healed because of Jesus' miracle. Now, Jesus came here on earth. His ministry is not only to heal every individual, but His greatest mission is to save the human being that we're supposed to go to hell. He wants that all of us will go to heaven. And the only way for Him to do that, so that we will be redeemed from hell into heaven, is He has to die. And He has to shed His very precious blood. The blood that we need is not the blood of a human being like you and me. The blood that can save us from sin, that can cause us to go to hell, is the blood, the precious blood of God's Son, Jesus Christ. That even Jesus is the owner of the universe. That even Jesus existed before you were existed. He existed before heaven and earth created. Because He is God. He's a sovereign God. He were able to afford to give Himself for you and for me. When He died, when He suffered, He was bruised. Everything of His body, there were wounds. He was wounded and bruised with transgression. Because by the stripes of Jesus Christ, all of your pain, all of your sickness will be healed. Can you say amen? And because of His suffering, He paid your shame. He paid your pain. He paid your debt. He paid all your sickness at the cross of Calvary. This is the greatest love of Jesus Christ. And the love of Jesus Christ is unconditional. Siguro nagmahal kayo at minahal kayo, pero very conditional ang ginawa ninyo dahil tao kayo. But when Jesus gave Himself to you, He has shown His unconditional love. Because while you were sinners, Christ died for you and for me. And because of His death to you, once you will accept Jesus as Lord and Savior, He will give you the power to be called the sons of God. Would you like to accept Jesus tonight? Would you like to go to heaven? Would you like to say that when Jesus will ask you, why should I let you come into heaven? You will say, Lord, I will go to heaven because you said in the Word, if I accept you as my Lord and Savior, I will go to heaven. Shall we all rise up and accept Jesus tonight? Say this prayer.
prayer, everybody. Tonight, when you accept Jesus as Lord and Savior, God said, I will give you the power to be called the sons of God. And your name will be written in the book of life. And when your name is written in the book of life, your destination is in heaven for eternity. Let us pray. Lord Jesus, everybody, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. Come into my life. Live into my life. I believe, Lord, when I will die, I will go to heaven because I accepted you as my Lord and Savior. Lord, write my name in the book of life. And tonight, I know I have eternity in heaven. Hallelujah. Lord, we thank you for all these people who accept you as Lord and Savior. We believe that they will go to heaven, and we thank you. Hallelujah. We worship you, Jesus. Can we lift our hands to Jesus? I can see you now. I can see you now. Lord, you are here with me. Your presence in everything. So I lift my voice. I have resolved to serve you, Lord. Jesus be all I see. Jesus in everything. I can see you now. I can see you now. Lord, you are here with me. Your presence in everything. So I lift my voice. I have resolved to serve you, Lord. Jesus be all I see. Jesus in everything. Let's surrender our lives to Jesus. Take this life, let glory and majesty flood my eyes. Lord, overwhelm me till all that I want and all that I see is you. Step by step, hallelujah. Step by step, Jesus, I follow you breath by breath. Lord, I will worship you, burn in my heart till all that I see is you. Take this life, hallelujah. Take this life, let glory and majesty flood my eyes. Lord, overwhelm me till all that I want and all that I see is you. We worship you, Jesus, tonight. Step by step, Jesus, I follow you breath by breath. Lord, I will worship you, burn in my heart till all that I see is you. Till all that I see is you. Till all that I see is you. Till all that I see is you.
Jesus. And everybody will say, Amen and amen. Can we give a clap offering to our God? Give it up to Jesus tonight. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Amen. Hello, Blessed TV po. Gising. Kumusta po? Gising pa ba? Ayan. So, I would like to thank everyone po sa pagdating ko ngayong araw na ito. Pagpasensya na niyo na po. Okay, ano po natin sa tithes and offering po? Ang ating verse po natin ngayon ay 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. NIV po. So, sa 2 Corinthians, unahin po natin yung verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Ito sa passage na ito, hina-highlights niya and tinuturuan niya tayo kung ano yung principle ng proportion na blessing. And also dito sa verse po na ito, ini-encourage din po tayo kung paano yung magbigay generously as spiritual investment po natin rather than loss. Nagbigay ka, isipin mo sa sarili mo na meron po bang English speaker? Wala po, no? Salamat. Alam mo, papalaban ako ng English, no? Ayun po. So dito, parang tinuturuan niya tayo na ang pagbibigay, hindi siya kawalan sa atin. But it is a investment spiritually. Parang ganun. Then, ini-emphasize din po nito yung stewardship. Pag sinabi po natin ng stewardship, ito po yung responsive, yung kung paano natin i-handle yung resources na binigay ni Lord sa atin. Like yung talent, yung time natin, kung paano natin siya i-manage, yung talent, money, and yung lahat ng kung anong meron tayo ngayon, which is galing sa Kanya. Okay, and next is 2 Corinthians chapter 9, verse 7 naman po tayo. Each of you, it says, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito, syempre, yung pagbibigay is importante para sa atin. Sa ating mga buhay. Maraming magagandang bagay ang nangyayari pag nagbigay ka. Pero, ang tanong is, paano po ba magbigay? How to give po ba? Kasi, pagbibigay po ba ay pag-aabot ng kung ano yung sobra sa atin, kung ano yung, for example, yung sasahod natin, kung ano lang yung natira, kung ano lang yung labas ng konti, kung ano yung sa budget natin, or yung pagbibigay natin ay may kalakip na about sa atin, kung ano yung nilalaman ng puso natin. Then, ang sabi dito kasi sa passage na ito, each of you should give what you have decided in your heart to give. Meaning, yung pagbibigay is a product of your decision. Ang pagbibigay dapat, kung ano yung nasa puso natin, dapat sure tayo na intentional siya. Wala dapat na pagdadalawang isip, wala nang sama ng loob, walang kahit na anumang grudge na, or any pressure from the other people. Like for example, if you're a new Christian, a lot of people will say na, mag-tithes ka na, everything mag-offer, something like that. But ang giving kasi,
Hindi yan basta-basta inaano, dapat intentional siya. Galing sa puso. Dapat willing siya, hindi under pressure. Dapat yung disidido ka na lang ibinibigay. Sabi nga sa Acts chapter 20, verse 35, says, it's more blessed to give than to receive. Ano ba yung mga principle ng giving? That the principle in giving is all about a cheerful spirit in giving and yung motibo ng pagbibigay mo. Hindi siya about sa kung ano yung amount na binibigay mo o kung yung amount or percentage na ibibigay mo. Kasi, kaya nga nang sinabi ni Bro JR kanina, na, bro. Sabi nga ni Bro JR kanina, si Lord, hindi niya tinitignan kung ano yung amount na ibinibigay mo. Tinitignan niya yung motibo, yung galing sa puso mo. Yung kung ano yung nag-aano dun sa mismong kung bakit ka nagbibigay. Yun yung tinitignan niya is yung puso mo. And also, dun sa verse na ito, ine-examine din niya or hanggat maaari tinuturo na sa atin yung attitude towards giving. Hindi siya dahil under pressure. 3 minutes kanina. But yung desire ng puso mo ng willing ka at joyful ka. Kasi nga, bakit ko nasabi na si Lord ay gusto niya ng cheerful giver? Kasi si Lord mismo ay isang generous giver. Generous siya. Bakit? Kung may nakakaalam po ng verse ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, who believes in Him will not perish but have eternal life. Doon pa lang sa ano na yun, isipin mo kung gaano ka-generous si Lord sa atin. Na ibinigay niya, isinakripisyo niya yung kanyang buktong na anak, ng pinakamamahal na anak para lang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Doon pa lang po maano mo yung pagmamahal, yung faithfulness ni Lord, yung pagiging generous niya at pagiging loving niya sa atin. So, ayun po, na ang lahat ng ito, parang iniinano din na pinapaalala sa atin ng lahat ng bagay na ito ay hindi po sa atin. Ang lahat ng meron tayo ngayon, pera, kayamanan, lahat, talento, oras, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Na ibinabalik lang po natin kung ano yung nararapat at para sa Kanya. So, sino po ang willing magbigay ng taus-puso at merong galak? Okay, so, it's giving